laki. Aray. Boss Xiao. Boss Xiao, kanina, pasensya na. Pasensya na, pasensya na. Ano ba to, baliw ka ba? Lin Feng, ano ba talaga ang gusto mong gawin sa akin? Kahit gusto kong gawin sa'yo, wala naman akong magagawa. Lin Feng, mali ako sa pagtrato ko sa'yo ngayon. Pero ang ginagawa mo ay labag sa batas. Boss Xiao, ito ang proposal na inabot ako ng ilang gabi. Para lang maayos, kahit hindi mo gusto. Tingnan mo naman kahit saglit. Milyon-milyon ang kita ko kada minuto. Wala akong oras sa mga basurang ito. Nagkatinginan lang tayo sa meeting. Ginagantihan mo na ako. Ano? Ayaw mo, ako ang presidente. Sino gusto kong gantihan, gantihan ko. Sige, babaguhin ko. Hindi na kailangan. Tanggal ka na. Tulad mo, basura ng lipunan. Wala kang silbi sa pag-unlad ng kumpanya. Kahit mabuhay ka, sayang lang ang pagkain. Boss Xiao, sana sa buong buhay mo. Hindi mo kailangan ng tulong ng tulad kong nasa ilalim. Kahit kailangan ko ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong mo, walang pera, walang koneksyon. Walang kwentang tao. Hindi ba, Boss Xiao, akala mo? Ako ang nagtali sa'yo. Eh ano pa, ako ang #1 beauty president sa Jiangsheng, ikaw. Isa lang sa ilalim ng lipunan, naghihirap na basura. Kahit anong paraan ang gamitin mo, hindi kita titingnan. Boss Xiao. Huwag mong isipin na lahat ng lalaki sa mundo ay gusto ka, alam mo ba? Kung bakit kita tinitingnan ngayon? Dahil walang hiya ka, manyak. Walang hiya, manyak, sasabihin ko sa'yo, tinitignan kita. Dahil natalsikan ka ng reglamo, gusto kong sabihin sa'yo. Ano? Hindi ba talaga ikaw ang nagtali sa akin? Naku, kung ako ang nagtali sa'yo, kasama ko rin ba sarili ko? Mas mabuti pang isipin mo. Kung sino-sino ang mga taong nilapastangan mo sa labas. Ilang tao na ang nilapastangan mo? Ang dami na. Nagmamalaki ka pa. Kahit sino ka man, pakawalan mo ako agad. Pera lang ba ang gusto mo? Magkano ang kailangan mo? Kahit magkano, ibibigay ko sa'yo. Ako ang #1 na babaeng sihi sa Jiangsu. Magawa mo sa akin, Xiaoling. Pupulutin kitang bulok sa bilangguan. Hirap-hirap na ako huminga. Carbon monoxide 2. Kailangan na nating umalis dito, baka tayo malason. Lin Feng, ano nang magagawa mo? Mag-isip ka. Ayokong mamatay. Wala akong magagawa. Hindi ka ba ang dakilang babaeng siye? Na hindi nagpapakumbaba? Kami na mga ordinaryong tao. Saan kami kukuha ng paraan? Sige, kasalanan ko na, okay. Kung may alambre lang sana. Alambre. Sigurado ka bang maaalis yung posas gamit ang alambre? Hindi ako sigurado at wala namang alambre dito. Meron akong alambre. May alambre ka? Saan mo nakuha yan? Nasa loob ng bra ko. Kunin mo na agad at bigay sa akin. Hi. Huwag kang mag-alala, hindi ako titingin. Paano ko to tatanggalin? Eh, di wala akong magagawa. Ikaw. Gamitin mo ang bibig mo. Ano pa bang ibang paraan? Bilisan mo. Lumapit ka nga. Pag sinamantala mo to, alam mo kung ano nang gagawin ko sa'yo. Libu-libong paraan ang alam kong pumatay ng tao. Sige, sige, ikaw na ang magaling. Sige na. Hindi, kailangang buksan yung buckle sa likod. Paano buksan yung nasa likod? Hindi mo muna mabubuksan yung nasa harap.
Lin Feng, tapos ka na ba? Ang kati-kati na ng ginagawa mo. Boss Xiao, ikaw kasi gumagalaw-galaw ka. Paano ko to gagawin? Sige, sige, hindi na ako gagalaw. Bilisan mo. Ano na? Malapit na matapos. Lin Feng, sinadya mo yan, di ba? Sinadya ko. Mamamatay na lang tayong dalawa dito, huwag na tayong lumabas. Sige, hindi yun ang ibig kong sabihin. Bilisan mo na, ituloy mo. Ile, Pagkapunta natin sa labas, bubunutin ko ang dila niya. bakit bigla akong nanginig? Sige, hindi na. Bilisan mo. Tapos na. Lin Feng, tanggalin mo na ako. Boss Xiao, bago kita tulungan. Dapat ko munang tanggalin ang sarili ko, di ba? Sige, bilisan mo. Lin Feng, kaya mo ba talaga? Ano ba? Kung kaya mo, ikaw na. Bakit ako naniwala sa kanyang kasinungalingan? Ang lakas ko pa naman bilang top sihi ng Jiangsheng. Ngayon pa ako mamamatay dito. Tapos na. Ayos. Tanggalin mo na ako. Sino nagsabing tutulungan kita? Ano ibig mong sabihin? Lin Feng, inuutusan kitang tanggalin mo ako. Anong oras na, Boss Xiao? Nag-uutos ka pa? Ano ba talaga? Kung pera ang gusto mo, magpresyo ka. Gusto kong lumuhod ka sa akin. Ikaw pangarap mo. Sige, dito ka na lang maghintay ng kamatayan. Hoy, hoy. Sige na, lumuluhod na ako. Mukhang. Hindi pa nakaranas humingi ng tulong si Boss Xiao ah. Hoy, Lin Feng, huwag kang umalis. Pakiusap. Huwag mo akong iwan mag-isa. CJ. Boss Xiao. Ganyan ka dati, malamig at brutal. Kung palalayain kita, baka ipapatay mo ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Bubutasan ko lang ang mga mata mo at puputulin ang dila mo. Hindi ako na lang ang lalabas. Hoy, Lin Feng, ipapangako ko pagkatapos nating makalabas. Hindi kita gagalawin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hoy, Xiaoling, isang salita, isang turok. Dapat aminin kapag tahimik siya. Ang ganda niya. Wala na ang kanyang damit panloob. Ibig sabihin, San ka nakatingin? Paglabas natin, ipapakain ko siya sa aso. tapos na. Ano ba, may sayad ka? Lin Feng, hinampas mo ako. Tinanggal mo na ako, anong magagawa mo? Akala mo ba, dahil wala ka na sa kumpanya ko, wala na akong magagawa sa iyo? Isang tawag lang sa akin. Walang tatanggap sa iyo sa buong Jiangsheng. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Tawad? Ganon? Anong balak mo? Alam kong paglabas natin, hindi mo ako palalampasin. Kung mamamatay rin lang, mas mabuti pang magsaya muna. Ano ka ba? Hindi mo ako dapat hawakan. Wala ka naman kundi ang iyong ama. Kung hindi dahil sa amin. Na laging umiinom kasama ang mga kliyente hanggang magsugat ang sikmura. Wala kang ganitong kasikatan. Tinawag ka naming Boss Xiao. Akala mo kung sino ka na.
Linfeng, huwag kang magalit. Ang aking nobyo ay ang prinsipe ng Jiangsheng. Kapag hinawakan mo ako, 10 buhay mo pa ang hindi sapat. Prinsip, subukan natin kung ano ang meron siya. Tignan natin kung gaano kaganda ang numero 1 si ng Jiangdu. Linfeng, huwag ganito. Natatakot ako. Ngayon ka pa natakot. Huli na. Hindi mo ako hahawakan. Boss Xiao. Hindi kita hahawakan at ikaw pa ang naiinis. Paumanhin. Boss Xiao, aminado ako, mayaman ka. Pero kami na mahihirap ay may dangal. Pagkatapos nating makalabas, bibigyan kita ng maraming pera. Sapat na ba ang 1 milyon? Kung hindi mo ako papatayin, pasasalamatan ko na lang. Sa buong Jiangsheng. Walang awa. Sinisiguro ko, hindi kita papatayin. Mas mabuti. Hanapin muna natin ang paraan para makalabas. Hindi natin alam kung sino ang nagkulong sa atin. Kapag nalaman ko kung sino ang may pakana nito, hindi ko siya palalampasin. Boss Xiao, mas mabuti. Pagkatapos nating makalabas, saka ka magsalita ng ganyan. Hala! Bakit hindi ka sumusunod? Wala nang daan. Ha? Anong gagawin natin? Wala tayong. Maghanap na lang ng ibang daan. CJ, Hala! May pinto doon. Pinto. Mabuti naman, makakalabas na tayo sa lugar na ito. Linfeng, una kong plano ay patayin ka paglabas. Pero nagbago na isip ko. Basta umalis ka lang sa Jiangsheng. At huwag mong sasabihin ang nangyari ngayon. Bibigyan kita ng malaking halaga. Paalam. May tao ba? May makakatulong ba? Linfeng, mag-isip ka ng paraan. Anong magagawa ko? Ang taas nito, walang. Pwedeng paghawakan. Hindi tayo makakakyat. Hanap tayo ng ibang daan, sigurado may iba pa. Nakita mo rin kanina, ito lang ang labasan. Anong gagawin natin? Mamamatay na ba tayo dito? Nauuhaw ako, nagugutom, gusto ko ng red wine at steak. Sa ganitong sitwasyon, red wine at stick pa rin, Boss Xiao. Kanino ako hihingi ng pera? Nauuhaw ako. Bigyan mo ako. Tubig. Tubig ko. Bitawan mo, bigyan mo ako ng tubig. Tubig ko. Bitawan mo ako. Tubig ko. Tubig.
gutom na ako. Nauuhaw ako. Boss Xiao. Pwede bang palitan ko ng konting tubig ang tinapay? Pwede ba? CJ, Lin Feng, Ano? lumihis ka. Gusto kong umihi. Hoy, anong gagawin mo? Aray. Gusto mong lumihis ako. Lin Feng, tapos na. Hoy, ikaw. Anong gagawin mo? Sumagot. Hoy, hindi na, hindi na. Uhaw na uhaw ako. Hindi mo ba kinain lahat kanina? Ano ba ang binigay mo sa akin? Ano sa palagay mo? Sa iyo. Inaantok na ako. Boss Xiao. Huwag matulog. Mag-usap tayo. CJ. Lin Feng. Ano ang pangarap mo? Ang pangarap ko ay bumili ng bahay sa Jiangsheng at bumili ng kotse. Lin Feng. Ang pangarap mo, meron na ako simula nang ipanganak ako. Bilhan ko rin ang nanay ko ng upuan para sa masahe. Masakit ang likod niya, dalhin ko rin ang tatay ko para magpa-opera sa katarata. Tapos mag-asawa. Tapos, Lin Feng. Ako ang number 1 na babaeng sihi sa Jiangsheng. Ang fiancé ko ang prinsip ng Jiangsheng. Bata pa ako. Ayokong mamatay. Lubid. Hoy, Lin Feng. Huwag mo akong iwan. Bubuhatin kita palabas. Aray. Hoy, hoy. Lin Feng, tumaas ka pa, hindi ko maabot. Tumaas ka pa.
Lin Feng. Boss Xiao, sumakay ka sa akin. Ano ang sinasabi mo? Boss Xiao, ano ang iniisip mo? Ang ibig kong sabihin, sumakay ka sa leg ko para maabot mo. Ah, Halika na. Ano na naman, Lola? nakadress ako. Ganito na lang, okay na? Sige na nga. Hoy hoy, naabot ko na. Bilisan mo ang bigat mo. 70 pounds lang ako, saan banda mabigat? Bilisan mo na. Hindi ko maigalaw ang kamay ko. Hoy, Lin Feng, saan ka humahawak? Anong ingay mo? Ngayon, okay na? Okay ka lang. Parang nabali ang kamay ko. Subukan mong iangat. Hindi ko maangat. Hindi naman nabali, naalis lang sa lugar. Tutulungan kitang maibalik. Huwag. Takot ako sa sakit. Kung takot ka sa sakit, kumagat ka na lang ng something. Sinabi kong kumagat ka ng something, hindi ako. Pasensya na. Okay na. Pero hindi ko pa rin maangat. Lin Feng, wag mo akong iwan. Pwede kitang bigyan ng maraming pera. Pasensya na, Boss Xiao. Gusto kitang tulungan, pero wala kang lakas sa kamay. Imposibleng makalabas dito. Lin Feng, basta't maligtas mo ako. Pwede mong hingin ang lahat, pakiusap, wag mo akong iwan. Birhen pa ako, ayokong mamatay. May makakaligtas ba sa akin? Basta't maligtas ako. Gagawin ko ang lahat. Lin Feng, salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Ano ang sinasabi mo? Basta't maligtas kita. Gagawin mo ang lahat. Ano ang gusto mong gawin? Ano ba to, ganitong oras na? Boss Xiao, ang lakas mo pa. Boss Xiao, isipin mong mabuti. Gusto mo bang iligtas kita? O dito ka na lang at hintayin mong mamatay? Mas mabuting mawala ng dangal kesa mamatay dito. Gusto kong makalabas. Mabuti. Hoy! Lin Feng, pwede bang? Pagkatapos na lang tayo makalabas? Palagi akong tumutupad sa pangako. Natatakot lang ako baka mawalan ka ng lakas. Kaming mga mahihirap hindi na ubusan ng lakas. Sige na nga. Gawin mo na. Anong gagawin? Hindi mo ba sinabing gusto mo? Ano ba to, Boss Xiao, ganitong oras na? Yan pa ang iniisip mo. Mukhang. Ang aming Boss Xiao. Hindi tulad ng dati na mukhang malinis at dalisay. Ngunit ikaw, Ibig kong sabihin. Gamit ang sinturon. hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. First time ko pa lang. Hindi dapat maglaro ng mga ganitong komplikado. Itali tayo ng magkasama. Komplikado ba? Itali mo ako sa iyo. Kung hindi, itali mo ako sa'yo, ganito. Maihatid kita, sabay tayong lalabas. Oh,
Hindi mo ba iniisip? Siyempre, hindi. Sige, sandali, tatalon muna ako, hahawakan ko ang lubid. Itali mo ako sa iyong paa gamit ang sinturon para maihatid kita. Sabay tayong akyat palabas. CJ, CJ, aray, tara na. tara. Hindi pwede, Linfeng, masasaktan ang kamay ko. Hindi rin ito pwede. Boss Xiao, dito ka na lang at maghintay ng kamatayan. Talaga bang iiwan niya ako? Ginawa ko sa kanya ang lahat. Paano niya ako hindi iiwan, hindi na kailangan? Tinanggal ka na. Tulad mo, basura ng lipunan. Walang silbi sa pag-unlad ng kumpanya. Kahit mabuhay ka lang, sayang sa pagkain. Sapat na ang haba ng lubid na ito. Umakyat ka. CJ, tara. Kahit wala siyang pera, gwapo naman siya. Hindi. Gumagalaw. Basta makalabas. Papapatulugin kita. Nakatakas na rin. Boss Xiao. Kanina mo sinabi. Kanina ko lang ginawa. Para lang ma-stimulate ang iyong potensyal. Ikaw. Tulungan mo akong tumayo. May tao ba? Ako na. May tao ba dyan? Sino ba talaga? Bakit tayo dalawa ang dinukot dito? Pakawalan niyo ako. May tao ba dyan? Pakawalan niyo ako. Boss Xiao. Parang nasa loob yung susi para makalabas tayo. Pero masyadong malaki ang kamay ko, hindi ko maisingit. Subukan mo kaya? CJ, Boss Xiao, sakto lang ang kamay mo. sabi ko na nga ba, hindi maaasahan ang mga lalaki. Aray, Anong nangyari? ang kamay ko aray. Anong nangyari? Ang kamay ko. Ang kamay ko. Ang kamay ko. Kailangan itong bunutin. Huwag. Baka magka-infection. Aray.
Ang lamig ko. Hindi ka ba nilalamig? Okay lang. Matibay ako sa lamig. Sino ka talaga? Pakawalan mo kami. Lumabas ka. Wala naman akong ginawa sa'yo, bakit mo ako ikinukulong? Sino ka ba? Pakawalan mo ako. Natatakot lang ako baka masyado kang lamigin, huwag kang mag-alala. Boss Xiao. Sino ba talaga ang inaway mo sa labas? Pwede bang ikaw ang may inaway? Mukhang mamamatay tayo sa lamig dito. Kanina sa drawer na iyon. Parang nahawakan ko yung susi. Pero may trap sa loob. Kung hindi natin makuha ang susi, mamamatay tayo. Nakuha ko na. Una, Nakuha ko na. mabuti naman. Nakuha ko. Mabuti naman. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Hindi mabuksan. Bakit hindi mabuksan? Subukan mo ulit. Hindi pa rin mabuksan. Baka itong drawer. Hindi lang isa ang susi. Susubukan ko ulit. Ingat, ingat. Alam ko. Pero kung hindi tayo aalis dito, mamamatay tayo sa lamig. Are, Boss Xiao. nakuha ko na. Nakuha ko na. Boss Xiao, ang kamay mo. Okay lang ako. Puntahan mo na ang pinto. Eta. Boss Xiao. Okay lang ako. Tulungan mo akong tumayo. Ulit. Nakuha na, bilis. Hindi pa rin. Nakuha na, nakuha na. Bilis, puntahan mo na. Boss Xiao, gusto kong bawiin. Yung mga sinabi ko sa'yo dati. Anong sinabi? Hindi ko dapat sinabi. Na may magaling ka lang na ama. Wala ka lang, may magaling kang ama. Kung hindi dahil sa amin mga empleyado, araw-araw na pag-inom sa clients. Hanggang sa magka-ulcer. Wala kang ganyang kasikatan ngayon. Babawin ko rin ang mga sinabi ko dati. Hindi na kailangan.
Tanggal ka na. Mga basura sa lipunan tulad mo. Walang silbi sa pag-unlad ng kumpanya. Kahit mabuhay ka, sayang lang ang pagkain. Ulit. Boss Xiao. Ang sakit. Bilis, buksan mo ang pinto. Binuksan na ang pinto. Boss Xiao. Linfeng. Huwag mo na akong intindihin. Hindi na ako kaya. Ikaw na lang ang umalis. Boss Xiao, huwag kang matulog. Nabuksan na ang pinto. Ang lamig ko. Boss Xiao. Nawalan ka ng init ng katawan. Boss Xiao. Pasensya na. Pasensya na, Boss Xiao. Nawalan ka ng init ng katawan kaya. Okay lang. Tara na. Pagdaanan natin tong daanan, makakalabas na tayo. Boss Xiao, una na kita. Aray, Ano yun? parang naipit ako. Linfeng, parang hindi na ako makakalabas. Hindi pwede, Boss Xiao. Kailangan mong umalis agad. Boss Xiao, kaya mo yan. Sinusubukan ko. Boss Xiao, ano ba kinain mo? Ang laki mo. Ano sinasabi mo? Sabi ko, Boss Xiao, kaya mo yan. Kaya mo yan. Isa, dalawa, tatlo. Naipit ako. Labas ka na, bigay mo kamay mo, iilahin kita. Alisin mo muna yung karayom. Hindi ko kaya. Boss Xiao, naniniwala ako sa'yo, kaya mo yan. Linfeng, pasensya na, talagang hindi ko kaya. Aray, iwan mo na ako. Bilis, bilis. Hindi ako aalis. Boss Xiao. Nagawa mo. Hihilahin kita. Boss Xiao, kaya mo yan. Boss Xiao, iwan mo na ako. Hindi mo ako iniwan, hindi rin kita iiwan. May makakatulong ba sa akin? Kahit ano, basta maligtas ako. Kahit ano gagawin ko. Kahit ano gagawin mo. Kaya mo yan, Boss Xiao. Sige na, Boss Xiao, ikaw na lang. Aray, bilis. Hindi ako aalis, hindi kita iiwan. Pasensya na, Boss Xiao. Kanina. Hindi sinasadya. Okay lang. Bakit walang pinto tong kwarto?
Tingnan mo sa taas. Ibig sabihin ba ay dapat nating buuin ang puzzle na ito? Siguro, Pero ang taas naman nito. itaas kita. Ah! Linfeng, umangat ka pa, hindi ko maabot. Mas mataas pa. Linfeng, O kaya, wag na, wag na. Ikaw na lang ang magtaas sa akin. CJ. Umupo ng maayos. Ako. Hindi ko kaya. Boss Xiao. Bilang pinakamagandang CEO sa Jiangcheng, na kumikita ng libo-libo kada minuto, bakit hindi mo magawa ang simpleng puzzle? 3 tandang bawas 2 pakaliwa. Anong nangyari? Ah, wala, wala. Lima tandang bawas 5. Pakanan. Isa tandang bawas 3. Anong nangyari? Ang kamay ko. Boss Xiao, ang kamay mo. Hindi pwede, kailangan nating tapusin ang puzzle agad. Kung hindi, lalong iinit dito. Pero ang kamay mo na. Okay lang ako, bilis, bilis. Boss Xiao. Okay lang ako, tuloy lang. 3 tandang bawas 1 pababa. Dalawa tandang bawas 3 pababa. 2 tandang bawas 4 pakaliwa. Natapos ko na. Boss Xiao. Boss Xiao, kamusta ka? Pwede na ba tayong lumabas? Natapos na natin ang puzzle. Bakit walang nangyayari? Pwede na tayong lumabas. Ah! Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't natapos na natin ang puzzle? Hindi ko alam, baka. Ayaw talaga tayong palayain. Hay! Ano ang ginagawa mo? Boss Xiao, sa ganitong sitwasyon na. Ano pa ang iniisip mo? Aminado ako, maganda ka talaga. May naiisip din ako tungkol sa'yo. Pero alam ko ang lugar ko. Kung hindi lang tayo naipit dito, isang tulad mong mayaman at maganda. Hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na lumapit sa'yo. Kahit 1 metro lang. Sa totoo lang, hindi rin ako kasing ganda ng iniisip mo. Mula pagkabata. Sobrang stricto ng tatay ko sa akin. Noong bata pa ako. Palagi akong may homework na hindi natatapos, hindi rin ako pwede maglaro ng mga laruan. At hindi rin pwede kumain ng mga snacks. Alam mo ba? Ang pangarap ko bago ako magnegatibo 18 ay makakain ng ice cream kahit 1 beses lang. Mukhang hindi rin madali maging anak ng mayaman. At saka, hindi ako pinapayagan ng tatay ko na makipaglaro sa ibang bata. Kaya wala rin akong masyadong kaibigan. At hindi ko alam kung paano makisama sa ibang tao. Hoy, Linfeng. May sasabihin ako sa'yo, pero huwag mo akong tatawanan. Anong sikreto? Berhen pa rin ako. Alam kong hindi ka maniniwala. Eh hindi ba may fan ka? Tulad ng sinabi mo, Feant lang. Nag-engage lang kami, hindi man lang kami nagkaroon ng holding hands. Linfeng, nakahawak ka na ba ng ibang babae? Ha? Kahit gaano pa kaganda o kaseksi, ano ba ang silbi? Ang lalaki, laging katawan lang ang habol sa akin.
Kahit gaano kaganda ang itsura, darating din ang araw na tatanda rin ito. Lin Feng, kung sakaling pakakasalan mo ako balang araw, magiging mabuti ka ba sa akin habang buhay? Sigurado ako. Mga lalaki, puro salita lang. Ang ganda ng mga sinasabi. Pero kapag nagsawa na, iiwan ka lang. Sino nagsabi? Kung pakakasalan kita, talagang mamahalin kita habang buhay. Itatrato kitang parang reyna. Sumumpa ka. Sinusumpa ko. Kung pakakasalan kita, mamahalin kita habang buhay. Ang tanga mo, bakit ka sumusumpa? Hindi naman kita pakakasalan. Alam ko. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Sabihin natin, gawin natin. Ano? Anong sinabi mo? Ako ang number 1 na si sa Jiangshen. Ayoko mamatay nang hindi pa natitikman ang lasa ng lalaki. Bakit ayaw mo? Kung ayaw mo, huwag na. Gusto ko. Alam ko na. Ano yun? Ano yun? Alam ko na kung saan ang problema. Palang pala, ang puzzle ay hindi lang pataas pababa, kaliwa kanan, kundi harap likod din. Parang kakaiba talaga itsura ng rebultong ito. Boss Xiao, sandali. Subukan mong baliktarin yung disenyo sa gitna ng rebulto. Ay flip mo. Baligtarin? Pwede kaya yon? Hindi rin ako sigurado, pero subukan na lang natin. Pero yung kamay mo, Huwag mo na akong tawaging Boss Xiao. Tawagin mo na lang akong Xiao Ling. sige, Xiaoling. Yung kamay mo, Okay lang, sige na. Ayos, Lin Feng. Mukhang madali lang tong level na to. hindi sigurado. Ingat. Mukhang malakas ang pagkakalaso nito. Ingat! Kahit sapatos, nalalaso. Patdamit. Xiaoling, bigay mo sa akin yung hikaw mo. CJ, Kahit metal, nalalaso. paano tayo lalabas? Kailangan nating umasa sa bilis natin. Dapat mas mabilis tayo kaysa sa bilis ng pagkakalaso. Hindi ko to kayang lampasan. Kahit hindi kailangan. Ayon sa nakagawian. Hindi tayo bibigyan ng maraming oras ng naglagay ng palaisipan. Wala ng oras. Bibilang ako ng 3 tapos takbo tayo. Pero ito, Magtiwala ka sa akin. Esan, Handa. 3. Linfeng, Xiaoling. Linfeng. Okay ka lang? Bilis, alis na. Hindi naipit pa ako. Hala, Linfeng. Linfeng, ano
Ano ang nangyari sa iyo, Linfeng? Huwag mo akong takutin, Linfeng, gising ka na. Huwag mo akong takutin, Linfeng. Linfeng. Linfeng, gising ka na, Linfeng. Linfeng. Linfeng, nagising ka na rin. Kung ayaw mo sa akin, dapat masaya ka kapag namatay ako. Hindi kita ayaw. Tangga. Mas maganda ka kapag nakangiti kaysa umiiyak. Binabati kita sa pagdating sa huling hamon. Kapag nakalampas ka, makakalaya ka na rito. Good luck sa inyo. Sino ka talaga? Bakit mo kami pinahihirapan? Tiyak na recording lang ito. Tara na. Hi, Linfeng Elevator. Ano ba, malapit na tayong makalabas. Bakit parang hindi ka masaya? Paglabas mo ng pintuang ito, magiging makisig kang babaeng si ka na. Ang kasintahan ng prinsipe ng Jiangcheng. Samantalang ako ay isang taong nakatira lang sa upahan. Paano naman paglabas natin? Agad kitang painamin at pasasahurin. Kahit pa umangat ang posisyon at sweldo mo, malayo pa rin ang agwat natin. Bakit walang reaksyon? Mukhang may huling hamon pa tayo. Ano man ang gagawin mo, harapin ko, hindi ako takot sa inyo. Linfeng, sabay tayong lalabas. CJ, Pero, ang huling hamon, paano natin ito malalampasan? ito ay malamang mekanismo ng elevator. Mabuti naman, Linfeng, tara na lumabas tayo. Ano ba? Wala lang. Gusto ko lang na mas madalas kang makita. Ano ba ang tinititig mo? Paglabas, titigan kita hanggang gusto mo. Sayoling. Makinig ka, si Supervisor Wang sa kumpanya. Marami siyang ninakaw na pera, pati si Manager Zhang. Mabait kang tao. Pero kung hindi mo babaguhin ang ugali mo, natatakot ako na baka malugi ka sa hinaharap. Linfeng, ikaw. Bakit parang huling habilin ang sinasabi mo? Huwag mo akong takutin. At yung proposal na sinulat ko. Ang ganda talaga nito. Kapag may oras ka, panoorin mo. Linfeng. Pag-usapan natin ito paglabas natin, okay? Si Aoling, nakakatuwang makita kang ganito. Masaya ako. Linfeng, bakit bigla kang nagkaganito? Huwag mo akong takutin, okay? Sabay tayong lumabas. Ano to? Bakit biglang nagsara ang elevator? Hindi mo pa ba naiintindihan? Isa lang sa atin ang makakalabas. Bakit? Dito lang sa bilog na ito. Bubukas ang pinto ng elevator. Bakit ganito? Paano nangyari to? Sino ka talaga? Pwede mo ba kaming palayain? Pera ba ang gusto mo? Magkano? Sabihin mo lang. Kahit 1 bilyon, 2 bilyon, basta palayain mo kami. Walang kwenta yan. Kung pera talaga ang gusto niya, hindi niya gagawin ang lahat ng ito para lang pagtripan tayo. Gusto lang niya tayo paglaruan. Hindi.
Sabay tayong lalabas. Tama ka. Basura talaga ako sa lipunan. Wala akong kwenta. Hindi na kailangan. Tanggal ka na. Mga basura sa lipunan tulad mo. Walang silbi sa kumpanya. Kahit mabuhay ka, sayang lang ang pagkain. Hindi. Ikaw, isang magandang babaeng presidente. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa akin. Hindi. Kung lalabas, sabay tayo. Paglabas natin. Alagaan mo ang nanay ko, ilang dekada na siyang naghihirap. Ni isang araw, hindi siya naging masaya. Hindi sabay tayong lalabas. Hindi kita iiwan. O kaya, lumabas ka muna, ako na lang ang maiiwan. Ako ang number 1 na babaeng presidente sa Jiangxing. Tiyak na may magliligtas sa akin. Sayoling. Isipin mo, kung ako ang makalabas, paano kaya ang pamilya mo? Ang iyong nobyo. Ano ang gagawin nila sa akin? Papatayin ka nila. Kaya, ikaw lang ang makakalabas. Pagkalabas mo, humanap ka ng tutulong sa akin. Alice, Lin Feng. Alice, CJ. Ako muna, hintayin mo ako. May makakatulong ba sa akin? Kahit ano, basta matulungan lang ako. Gagawin ko ang lahat. gagawin mo ang lahat. Boss Xiao, hypothermia ka. Boss Xiao. Pasensya na. Sisiguraduhin kong pagiging mabuti sa'yo habang buhay kung pakakasalan kita. Hindi na ako aalis. Tatlo tayong sabay. Bakit mo pinipilit? Congratulations, nakapasa kayo. Nakapasa na tayo. Kung isa lang ang lalabas. Mababagsak ang elevator. Nakapasa tayo. Nakalabas na tayo, ang saya. Cut. Ang ganda ng eksenang ito. Ito ay isang magandang bagay na hindi ko halik ito upang makita ng Prince Yi sa oras na ito. Hindi may palabas ang drama na to. Oo nga pala. Yang Xiaoma Editing, ito. Yung mga eksenang malapit sila, tanggalin mo ha. Boss Xiao, hindi kayo in-expect. Una mong pagganap bilang magandang CE, ang galing. Ang galing, walang makakatalo sa'yo. Ang ganda NG drama na to. Telepono, Boss Xiao, telepono. Hello. Honey. Tapos ka na ba? Sunduin kita. CJ. Tara na. Ingat Boss Xiao, ingat. Young Assistant, Samahan Mo. Direktor, ako naman? Nakasama mo pa si Boss Xiao. Mas verte ka na, sabihin ka usayo. Sayang lang Xiao, tinupad lang ang pangarap ni Boss Xiao noong bata. Isa lang tu. Ay, siya ang pinakamaganda sa Jiangcheng. Ang iyong nobyo ay ang prinsip ng Jiangcheng. Ikaw ay isang extra lang. Ang pagiging leading man noong nakaraan ay isang malaking biyaya na. Hoy Direktor, alam ko, sa susunod kung may proyekto tayo. Tandaan mo ako. Sasabihin ko, marunong ka ba umarte? Ano ba proyekto? Tingnan Montag nga ang sarili Montag. Bakit mo kinukuha ang eksena ng iba?
Ha, hindi ito props, totoong nakidnap ako. Boss Xiao. Boss Xiao, gising ka. Boss Xiao.